Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo, mga kababayan. Ito po mga kababayan, nakakalungkot po ang ating bansa. Sa kabila po nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay iba na po ang tingin sa atin ng buong mundo. Maganda na po ang sitwasyon natin at nilirespeto na po tayo at hinahangaan pa tayo sa pagsugpo ng korupsyon at kriminalidad. Pero ngayon, iba na po. Mga kababayan, nawala na po ang paghanga sa atin ng buong mundo. Bagkus, lumala, mga kababayan. Dahil po ang Pilipinas ay nasa 120 na po ang rank, lalo-lalo po dito po sa korupsyon, perception ng index nitong 2025. Ibang klase po ang perception po nila na ang pag-aaral po nila dahil po sa lala at grabing korupsyon po, dulot po ng administrasyon po ng binagong ang Pilipinas. Ito po mga kababayan, ang nakakalungkot at alam naman po natin na dadanasin po ng ating bansa ang ganito pong sitwasyon. Dahil unang-una, baon na po tayo sa utang. Hindi po ba? Nangungutang pa nga sila para lang ipangbayad sa interes ng inutang nila. Hindi kaya? Grabe po mga kababayan. Ito pa po. Umpisahan natin. Mas lalo pang lumala ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas pagdating sa korupsyon. Base yan sa pag-aaral ng Corruption's Perception Index 2025. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, pang ilan daw ang Pilipinas sa listahan dyan? Alam mo, Jiggy, base sa pag-aaral ng grupong Transparency International, isang group na nakabase sa Berlin, ay pang 120 ang Pilipinas kumpara sa kabuang bilang na 182 na mga bansa na kasama sa pag-aaral na ito. Bumaba ng 6 na pwesto ang ranggo ng Pilipinas kumpara noong nakaraang taon, noong 2024, habang ang score naman natin ay 32 over 100. At kumpara noong nakaraang taon, bumaba rin yan ng 1 punto. At lalong mas mababa yung score na yan sa global average na 42 over 100. Now, Jiggy, ano ba itong score na ito? No? Ito ay nakabase dun sa survey na ginawa ng Transparency International sa mga negosyante, sa mga risk analyst, mga ekonomista, at mga organisasyon katulad ng World Bank at ng World Economic Forum tungkol sa pananaw nila sa kung gaano nga ba kakurakot ang isang bansa. Now, dito sa listahang ito, numero 1 raw na hindi kurakot ang Denmark, sumunod dyan ang Finland at ang Singapore. Habang nasa dulo naman ng listahan na ito, ang mga bansang katulad ng Venezuela, Somalia at South Sudan. Jiggy. Gerard, sa negatibong balitang yan, anong posible epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa? Nako, Jiggy, turn off daw ito para sa mga investors. Kasi kinukwento sa atin ng isang ekonomista kanina, ang trend daw ngayon sa mundo, ang expansion ng mga negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo ay magpunta dito sa Southeast Asia. Ngayon, kapag pipili sila ng bansa, syempre pagtatabi-tabihin nila yung mga bansang magkakapareho in terms of size ng economy, kung gaano nga ba kalaki yung spending power ng mga mamamayan nito. At ito na yung isang pinaka-importanting aspeto, yung corruption. So, ang pipiliin daw nila yung pinaka-less yung sakit ng ulo nila. Kung gaano ba kadaling makipag-deal sa mga pamahalaan ng mga ito at yung hindi na kailangan ng tongpats o ng pampadulas para lang makakuha ng permit. So sa aspetong yan, parang medyo matatalo yata tayo, Jiggy. At nitong huling bahagi nga raw ng 2025, medyo nakita na natin ang epekto nito dahil bumaba yung paglago ng construction sector at ang epekto nga nito, maraming mga construction workers ang nawalan ng trabaho. Dahil nga maraming mga construction companies yung tigil muna sa paggawa ng mga proyekto dahil nga dito sa flood control scandal. At towards the middle of this year, mukhang mas mararamdaman pa raw natin ito. Pakinggan natin ang sinabi ng isang ekonomista tungkol dyan. Kung gusto natin na mas maraming pumasok na investment sa atin, we really have to address these concerns. Kasi malaking bagay siya. Kung namimili ka between country A and country B, na gusto mo saan ka pupunta, mag-expand ng business mo, pipiliin mo yung hindi ganun kalaki yung problema or sana walang problema. Yan po mga tambay. Malaki na nga problema eh. Pag-upo pa lang nila, ano po ang ginawa nila? Mga kababayan, grabe po. Kaya nga po, sindikato ang nangyaring korupsyon po ngayon sa ating bansa eh. Di po ba? Naging sindikato po. Dahil nga po sindikato po ang humawak umano. At talagang aabutin po ng bansa yan na maging kahiya-hiya po tayo.
sa buong mundo. Lalong-lalo po yan, korupsyon, malalang korupsyon. At hindi po papayag dyan ang Malacanang. Sasabihin po dyan fake news. lalo po pagka nalaman na po yan at sumagot na po dyan, yung tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President. Nasasabihin mo na ganyan, lumala ang korupsyon ng Pilipinas, bagsak kahit po sa index nitong 2025 sa korupsyon na perception, itong perception, lumala. At talagang ang Pilipinas ay hindi napapasukin ng mga sinasabing malalaking investor o mag-i-invest sa ating bansa. Paano papasukin? Malala nga korupsyon. At ang pinakamatindi, may issue pa ng pulburon ang Pangulo. Sino pupunta dyan? Kung ang Pangulo ng Pilipinas ay may issue pa ng pulburon at katalamak ang korupsyon. Sige nga. Kaya nga po ang ating bansa, kung magpapatuloy ito, baon na po tayo sa utang. Grabe na po ang utang na ginagawa po nila. Tapos bagsak ang ekonomiya, lumala lang korupsyon. Sa tingin nyo, saan po pupunta ang ating bansa? Mga kababayan, papunta po ba sa taas o papunta sa basurahan pababa? Wala naman pong pakialam sila riyan. Kasi kung meron silang concern at pakialam sa atin at sa ating bansa at sa ating mga Pilipino, hindi po ganyan ang trabahong ibibigay nila sa atin. Ang ibibigay nilang trabaho sa atin, kamukha nung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Grabe po katalamak ang korupsyon nung panahon din ni Pinoy. May mga iska-skandal pa, may mga pedap. Hindi po ba? At kung ano-ano pa. Hindi po ba? Pati nga issue ng Dengbaxia nasa panahon nila. Di ba? Panahon ng PhilHealth, grabe rin ang korupsyon nila sa PhilHealth. Di po ba? Grabe po ang korupsyon. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, isa-isa niya itong binago. Binago niya ang ginagawang sistema na bulok ng mga congressman na ginagawa po ngayon. Mga insertion, wala na po sa kanyang mga insertion na ganyan. At mga bilyong-bilyon na kickback. Hindi po ba? At mga napakalalaking komisyon na nakukuha. Kasama po ang DPWH at mga contractors na mga negosyante sa ating bansa. Hindi po ba? Wala sa panahon niya yan. Kaya nga po nagtiwala ang buong mundo sa Pilipinas. Napakaraming pumupunta sa ating mga investor. Lalo-lalo po yung mga kalapit nating bansa. Di ba? Nag-i-invest po sa ating mga Hapon, Chino, Koreano. Hindi po ba? At marami pang iba. Pati po yung nanggagaling sa Western, may mga pumapasok. Ngayon po ba? Di po ba nag-aalisan? Ayaw na tayong pasukin, pati ng mga Koreano. Lalo-lalo mga incheck. Hindi po ba? At mga Hapon. Hindi po ba? Dahil nga po sa lala ng korupsyon, dahil mismo ang Pangulo ay may issue ng korupsyon, pati ang anak, pati ang asawa, lalo-lalo ang pinsan. Sino magtitiwala sa iyo? Kaya nakakalungkot po mga kababayan. Ang pinakamasakit pa, mga kababayan, yung sinasabi ng Vice President. May plano pa ba silang bumaba? Mga kababayan, sa nangyayari sa ating bansa, nakikita ng Vice President, may plano pa bang bumaba ito? Paano ka nga nang bababa? Dahil sa pagbaba mo, yun ang pagbagsak mo. Real talk. Pagka bumaba ka, babagsak ka. Dahil sa dami ng ginawa mong kawalangyaan, umano. Yan po mga kababayan, ang ibinigay po sa atin ng gobyernong ito. Puro kahihiyan, umano, at kahirapan sa ating mga Pilipino. Yan po ang achievement po nila, mga kababayan. Napakalaking problema pagdating sa pulburon. Nandiyan ang mga pulburon lord na bumabalik na naman po ang mga makakaliwa. Napakatalas na naman po ng gumagamit ng pulburon. Mga smuggler. Naglabasan na naman po ang mga randing and tandem. Mga nakaw dito, hold up dito. Hindi po ba? At dumadami na naman po sila lahat. At dumami po na naman at nagbalikan na naman po ang mga politikong magnanakaw sa ating bansa. Nakakalungkot.
mga kababayan. At talagang iintay na lang po natin ang tamang panahon. Hindi naman po habang buhay sila riyan. At tayo po'y nananatiling magdasal na sana ay mawakasan na po sa lalong mabilis ang mga ginagawa po ng mga hayop na ito umano. Thank you po mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan at dasal-dasal po. Dahil may history naman po yan eh. Kahit naman po sila hindi nila gustuhin o manatili sila sa kapangyarihan, ay nawawala rin naman po sila eh. Hindi po ba? May tamang panahon at nawawala rin sila, mga kababayan. Dahil yung ama niya ay nawala rin. Hindi po ba? Panapanahon yan eh. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Balance Vision TV, si Gay at Shena, si Jesus Valdepena, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat mga kababayan. God bless po sa atin. Taste lang po. Ingat-ingat po. Bye-bye.